Tingnan nyo guys sa itsura dito, oh, ang ganda pa din. Nakalagpas na tayo guys sa security check. Dito tayo sa Phuoc na Vietjet Air. Boarding time na guys. Ito na ang ating eroplano sa likod. Ladies and gentlemen, welcome to Phuoc International Airport. Then tingnan nyo naman pagpasok dito. Ito na agad guys ang bubungad. Guys, ang sarap. Wala ka masabi. And pwede na kayo makapag-download, upload, makapag-work from home dito. So, wala tayong binayarang extra dito or what, yung mga kung ano pa mang mga deposit, walang ganyan dito. Hello guys! I'm back again with another vlog and sa episode na to, tayo po ay pupunta sa Phuoc or pumipiyok agad ang aga-aga. So yung Phuoc po, yun po ay isang tinatawag na Vietnam's Island Paradise and ito po yung largest island sa Vietnam. Syempre, yung hindi sa mainland Vietnam, okay? Ngayon, let's go na! Nandito na ngayon tayo sa Danang International Airport Domestic Departures. Tanananan! Ayan. Vietjet po ang ating airline for today's video. Ayan. Ba't parang wala tayong nakikita ang Phuoc sa mga nakalagay dyan? Hala, ay ba naiwan ka na? Naiwan ka na. Dito tayo sa Phuoc na Vietjet Air. Nasa right side. From 25 to 40. Grabe, ang haba ng pila. Nakalagpas na tayo guys sa security check and kumain na muna tayo dito sa Pho 24. And actually mayroon dito sa Pilipinas, di ba? So papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga food here. Basically puro pho. Ayan. 130,000 dong yung ganyan. Pero ito, tingnan nyo. 85,000 dong lang yung ganyan. Parang gusto ko to mag-rice. As a person na mahilig sa rice. Ay, meron ding iba. Ano to? Com Duiga. 120,000. May kasama ng drinks. Okay, sige. Maganyan tayo. Kasi doon sa previous vlog o napanood nyo, yung hotel natin sa Danang, sa Paro Sand, napakadaming tao guys. Super crowded. Yung breakfast buffet area. Kaya hindi tayo nakakain ng maayos. But now, let's eat. Ito guys yung binayaran natin, 176,000 dong. So, meron silang holiday surcharge. And alam nyo, yung holiday surcharge na yan, nalaman natin yan kahapon lang. Even nung kumain tayo sa restaurant. Meron silang holiday surcharge. Meron pang something na surcharge dyan because of... thank you, come on. Dahil din dun sa guys, dahil din dun sa Independence Day nila dito. Kaya kapag basically, pupunta kayo dito ng Independence Day or week nila, medyo mahal yung presyo. Come on! Oh, ganun guys. Ito yung order natin. Okay, thank you so much also. Ayan, chicken, fried egg, and dalawang soup. Opo, dalawang soup ang binigay. Bali 1 hour pa naman ang ating flight bago tayo umalis, I mean. Yan, kain na muna tayo. Pang malakas ang pagkain. Right. Soup. Beef soup. Sarap. Kung napansin nyo guys, hindi na tayo kumakain gaano sa mga tabi-tabi. Natakot na kasi tayo eh. At least Vietnamese food pero sa restaurant. Boarding time na guys. Ito na ang ating eroplano sa likod, Vietjet Air. So hindi dito sa Danang na domestic flight natin na to, hindi tayo dumaan doon sa tube. Kumbaga nag-bus pa tayo. Ganon. Just in case kung gusto niyo malaman yung mga ganung factor kasi personally ako minsan inaalam natin yun yung kunyari kailangan bang mag-bus pa or papasok na lang sa eroplano or what? So, ganyan. Yet. Oo nga pala guys, before natin makalimutan, ito nga pala ay binook natin again sa trip.com. Alam niyo yan, pagka flights doon tayo nagbo-book. And ang ating binook is itong Vietjet Air VJ715.
2:10 p.m. Danang, and 3:55 yung dating doon sa Phuoc. 4,912 pesos po ang ating binook. Okay? So if ever kung gusto niyo din mag-book ng flight, para mas madali na kasi may mga nagtatanong kung paano daw mag-book. Yung link ilalagay ko na lang po sa description para mas mabilis niyo pong makita kung saan yung pinaka-flight booking page, okay? Ladies and gentlemen, welcome to Phuoc International Airport, Anyang Province. The local time is 10 to 4 p.m. and the outside temperature is around Touchdown, Phuoc International Airport. So, ayun na guys. Tingnan nyo. Ito yung pag-land. Pag-land, ito yung makikita nyo. So, may Visit Phuoc dyan. Your true paradise land. So, ayan yung mga pwede nyo makita here. Tara, punta na tayo doon sa Arrivals Hall area. Alam nyo ba guys, before we continue this vlog, second time na natin dito sa Phuoc. Yung unang beses na nagpunta tayo dito, nag-attempt tayong mag-YouTube vlog. And nag-start na tayo noon, as in seryoso na tayong nagpa-vlog dito sa YouTube. But, yung unang punta natin dito, in-invite tayo ni TikTok. So parang for me, parang in-invite tayo ni TikTok tapos mag-YouTube tayo sa isang imbitasyon na si TikTok yung nag-initiate. So nahihiya ako kay TikTok that time. So sabi ko okay, hindi tayo magba-vlog dito. So kaya yon, kaya wala tayo ditong vlog back then. But nakapunta tayo dito because of pinadala tayo to represent the Philippines together with Chuck and Joe and Jax Reyes. Yun din yung reason kung ba't kami naging close ni Jax, and also si Chuck and Joe matagal ko na siyang close. Before that pa. So yun. And ito yung picture namin. Ayan. So medyo social yung vibe nung nagpunta tayo dito before because of sa mga 5-star hotel tayo, i-chinek ini TikTok, ganyan. Panoorin nyo lang sa TikTok account ko po personally if ever, ilalagay ko dito yung social media handle. But for now, syempre, budget-budgetan na to. Or mid-midan kasi tayo na ang gagastos dito, opo. Wait na natin yung maleta natin, opo. In fairness, ang bilis nilang ng maleta dito, ha? Hindi nakaka-inip. Nakuha na natin guys ngayon ng ating maleta, and now book na tayo ng Grab. So domestic arrival terminal tayo, then Phuoc International Airport. So papuntang M Hotel, magkano? O tingnan nyo guys, 135,200 dong ang babayaran. But naka-travel pass tayo, bumili tayo. So may discount yan. O diba, may discount tayo ng 25% off airport rides. Oh, naging 101,000 na lang. Kaya if ever guys, maganyan kayo. Oo, lalabas dito yan sa ganito sa baba, yung mga travel pass na ganun. Okay, let's go. Labas na tayo guys. So ito yung itsura ng exitan dito sa Phuoc International Airport. Ayan na, yeah, that's me. Wearing black. Nag-send siya guys sa atin ng picture. Ito guys, ang ating sasakyan here. Andito na ngayon tayo guys sa hotel area. So ito yung Grab natin. And ito yung ating hotel. M Hotel. Tanananan. Okay. Ay, walang ramp. So bubuhatin natin siya. It's okay. Baba lang naman. And andito ngayon tayo sa town proper or sa town center. Ito yung pinili natin para mabilis maglakad-lakad kung saan-saan. Yan, M Hotel. Taranan! Wow. Check-in? Okay. Thank you. Tignan nyo guys. M Hotel Phuoc 9.0 yung rating niya. Ito guys, yung itsura ng hotel lobby. Noong una, hindi natin ma-identify. Sabi ko, yung pala yung M. O nga, maya naman. Hindi kasi siya yung parang nababasa agad. So guys, kapag check-in na tayo, wala tayong binayarang extra dito or what, yung mga kung ano-ano pa mga deposit, walang ganyan dito. So ito yung ating key card. Sa 5th floor tayo na-assign. And ang maganda sa kanila, mayroon silang free shuttle. Like may free shuttle sila. So ayan lang yung mga oras na pwede. 8 o'clock, 9:45. Ang pinaka-late nila is 18:30.
Okay, so basically 6:30 PM yun. So check natin kung ano yung pasok sa atin. Avail natin to para ma-maximize natin yung ating binook naman sa kanila. And also meron silang pa-welcome drinks. Ayan. Kalamansi. Ito guys yung lift area. And also dito meron ditong bar. And tingnan nyo naman overlooking doon sa mismong karagatan. 'Di ba? Ayan, happy hour, 10% off from 3 PM to 6 PM. I'm so excited magpunta sa ating room. Ito guys, ayan po. So meron ditong total 7 floors. Sa ground floor, reception and sunset. First floor, spa, gym, and the office nila. Uy! Merong pool sa B1. Check natin later yan. Ayan guys, ito itsura ng lobby niya. Dito tayo na-assign sa 501. Ang lamig Ang lamig ng hallway. Yeah. Guys, ang ganda ng room natin dito sa Fukok, dito sa M Hotel. So, alam niyo, pagpasok pa lang, makikita niyo na yung kabuuan kasi pahaba siya. So, ngayon, let's do a quick room tour. So, ayan, ito yung mismo mga switch. Siyempre, yung aircon, ayan, inuna natin siya. Then, tingnan niyo naman pagpasok dito. Ito na agad guys ang bubungad. And, ayan yung pinaka-toilet natin and shower area. May bidet ha. Ayan, medyo madilim lang yung vibe kasi ng hotel room. And dito sa side na to, meron siyang pa-bathtub. May pa-bathtub tayo ngayon if ever kapag napagtripan natin. O, diba? So, dito sa side na to, meron ditong patungan. So, I think pwede nating patong dito yung maleta natin na nakapabukas na lang. And, ayan, meron dito safety deposit box. Ayan, may pa-bathrobe sila. Ang daming salamin. Salamin number 1 na full length. And salamin number 2. Ayan. And, ayan po yung pinaka-bed. Super laki. Cash actually dyan yung 2 adult and 1 child. So, bedside table, magkabila, meron. And may socket. Ayan. May USB port din para makapag-charge na kayo dyan. Tapos, tignan nyo naman, dito sa side na to, may lazy bed. Ito yung gusto ko, mga lazy sofa bed para mga ganyan, no? Diba? May paupuan din dyan. Upuan ba ito o table? Ewan ko kung ano yan. Kung ano yung mas better na thing for this. Pero I think pwedeng upuan, pwedeng table. Tapos ito naman is yung working area na tinatawag natin. Ano to? Ano to? Doorbell? Yun ba yun? Pero ayan siya guys. And meron dito refrigerator. Tapos ayan, may pa room service if ever. Yung mga pang minibar. May pa tissue dyan. And also, ang habang upuan ito. Ayan, tapos ito yung TV. O, diba? Tingnan nga na review dito. Ayan, if ever kung gusto nyo pang maliwanagan, ito yung mismong mismong road. Nabubuksan ba? Ito. O isipin nyo kung gusto nyo mag-check lang ng balcony, kitang-kita, dito pa lang. O diba? So yan basically yung harapan natin. Tapos kapag ka dyan dire-diretso niyan, andyan yung mga sikat na mga restaurants and also may mga McDonald's dyan, may mga supermarkets. And even here, meron din dyan sa mga side na yan. Check nyo na lang sa Google Maps. So sara na muna natin to at iinit. Ang cool, no? Ang ganda ng hotel natin. Hindi siya nasasa. Ayan, so nasara na siya. Opo. Okay? So ito po yung itsura ng ating hotel room. Pahaba na, napakalaki, napaka-spacious. At guys, hindi lang yan, hindi pa pala tayo tapos. Tignan nyo, dito sa side na to, makikita nyo yung background ng karagatan. Diba? Nakikita nyo ba from here? O hindi kayang tanggapin ng camera? Ayan o. Diba? It's giving yung vibe. Ang saya. Titignan mo lang yung anod ng dagat. Ganon. Ay, hindi ko pala to nasabi sa inyo. Meron din syempre yung pasink dito if ever kung gusto nyo dyan. And ayan din yung pa-toiletries nila. Madami yung mga taong may interesado sa mga toiletries. Akala ko nung una hindi na kayo interesado dyan. Pero may mga nag-PM, ay, pa may toiletries ba dyan? Ganon. Kasi, parang akala ko given na yun. Pero, ayan guys, meron ditong toiletries. Kaya huwag kayong mag-alala if ever kung ayaw nyo na magdala, meron sila here. Okay? Ngayon guys, nag-check tayo online kung magkano yung rate nito ngayon. So, if ever kung gusto niyo yung pinaka-base room ang inyong kukunin, i-screenshot ko dito and ilalagay ko here. Meron silang room na tinatawag na, wait lang, ano ba yan? Nagloko naman yung phone. So, meron tayong La Petite. La Petite.
petit. At ba petit? Ay, ba yung sinasabi mo? La petit. Ayan, may la petit na kung saan, ayan yung pinaka-basic na room nila. Maliit lang, hindi ganito kalaki. So, 3,183 pesos per night po yan. And itong room natin kasi is deluxe double suite ito. So, basically, this one, 4,200 pesos per night. Itong pinakikita ko sa inyo. I think, magdagdag na lang kayo ng onte, ganito kalaking space, yung tipong kaya nyo magtakbo-takbuhan ditong level, ganyan. Though I know naman, matatanda naman na for sure tayo na para tumakbo-takbo pa dyan. I mean, kung meron kayong mga kasamang kiddos, is para mag-e-enjoy sila maglakad-lakad here, di ba? And also, from here, makikita nyo yung view ng mismong dagat. Ayan o. Tapos, ayun yung bathtub. Alam niyo yung vibe na binibigay pa lang nung part na yan. So, yun po. And if ever, kung magbo-book kayo ng hotel, ilalagay ko po dito yung mga codes natin sa Klook. One time niyo pwedeng magamit yan sa Agoda up to 10% off and 5 times niyo pwedeng magamit. So, ang gagawin niyo, redeem, claim, gamitin, redeem, claim, gamitin, up to 5 times yan, okay? And makakuha up to 10% off. So, yun po yun. Para mas madali sa inyo, ilalagay ko lahat sa video description and link yung link nun and also sa comment section, okay? So now, mag-settle down na muna tayo dito at magpahinga lang tayo a little dahil lumabas tayo later. Also guys, tignan nyo yung bilis ng internet, 60 Mbps. Kung yan ang gusto nyo malaman, okay na yan. Pwede na kayo makapag-download, upload, makapag-work from home dito. Ayun, maglilipot nga, pero pinag-work from home mo kami. Alala, if ever lang naman, kung gusto nyo lang naman ganun at hindi maiiwasang may meeting, ganyan, ibig sabihin, kayang-kaya pa din dito. Now guys, kumain na tayo ng dinner. So, 6:20 PM na. Meron tayong nahanap, Pizzamo. So, isa siyang Italian restaurant. Which is yun kasi yung parang vibe natin. Parang gusto kong mag-pizza-pizza tayo, parang ganyan. Wait, tama ba? Ay, di ko. Pero yun, parang gusto ko pasta and pizza naman ang kakain natin for today's video. Ah, ito yung gym nila. So, tingnan nyo yung gym. Medyo, madilim dito. Medyo napakatakot naman yung gym pala dito. Or baka dahil wala lang talagang gumagamit. Then bubuksan. Restaurant and swimming pool. Mag-B1 nga muna tayo para makita natin. Bali, ito guys siya. Ito yung itsura dito. Grabe, ang kalmado ng vibe. So, this is what it looks like. Tapos, ayun yung swimming pool. Pwede tayong maligo tomorrow. Walang tao. O, diba? Very kalmado dito sa hotel natin. And actually, I like the interior. Okay siya. And I think dito din yung breakfast buffet tomorrow. Kasi parang ito yung pinaka-buffet table eh. Pakita ko naman sa inyo yung M Sunset na tinatawag. Inyo guys, sa itsura dito, oh, ang ganda pa din. Imagine, nandito kayo sa area na to, tapos sa sunset viewing kayo. And ang ganda ng itsura ng sunset ngayon. Medyo parang pa-ombre yung itsura niya, parang pink na blue na mix. Hindi ganoon kadami yung mga bangka na parang yung tulad sa atin sa Pilipinas, 'di ba? Sa atin meron mga nagbabangka-bangkaan, parang for island hopping thingy, ganun. Hindi dito ganun sa side natin. Tignan nyo guys, ito yung itsura ng area natin ngayon. So, dyan may bakery, dito may pharmacy, may restaurant din dito. Actually, sikat din siya, pero gusto ko kasi Italian resto muna. And spa dyan. Tapos, meron ding seafood restaurant dito. So, ayan na. Nakababa na tayo sa grab bike. Pizzamo yung kakainan natin. And actually, merong ibang side dito sa Phuket, which is Sunset Town. South side yon. And meron din namang nasa northern side. So, bukas tayo pupunta doon. Kasi gabi na rin tayo. Almost hapon-hapon na rin tayo dumating dito sa Phuket eh. Kaya ngayon, muna to? Chill ganap lang. Arrival vlog lang. Ganyan. Daming mga kainan actually. Yan alam nyo. Diba? Kung napapansin nyo sa mga nakakaraang ganap, kumakain tayo sa mga kung saan-saan lang. And meron nga nag-comment sa atin, kailangan ba talaga ayaw na mag-ingat ka? Bay, oo, kailangan talaga mag-ingat na. Kasi, kailangan na natin mas maging maingat ngayon kasi medyo sensitive pa for sure tayo. Ayan, so, ito itsura ng restaurant. Dito tayo sa side na to. Upo tayo here para may fun. Ito guys, ang menu nila. So yung starters nila, kung gusto niyo ng mga salad-salad, ito, green salad nila, 85,000 dong. Smoked salmon salad, 270,000 dong. Pizza ang ating pinunta here. And pasta.
Medyo may kamahalan siya. Pero guys, alam niyo, nag-observe din tayo. Nag-check tayo ng mga ibang options din. Mga ganito yung per meal din halos. Margarita, 185. Marinara, 165. Parang gusto ko yung margarita. Diba? Parang yun yung kasi pinakamura eh. Margarita tayo. Kung saan pinakamura, doon tayo muna, syempre. Tapos magka-pasta pa kasi tayo eh. Tingnan yung mahal oh. 4 cheese, 295,000. Sausage and potato, 265. Sige, mag-margarita tayo. Ano naman to? May mga iba pa din, oh. Madaming options, guys. Check lang kayo. Tapos sa pasta, ito yung mga pasta. Merong ravioli. Merong penny mushroom cream. Burrata truffle sauce. 270 yun. Ravioli, creamy cheese. Ito, carbonara. Okay. Ito guys, so order natin. Grabe, ang laki ng pizza, opo. Oo, grabe. Tapos ito yung truffle pasta. And sabi ko, take away natin yung hindi natin mauubos. Kasi ang laki, nagulat ako. So, now, let's go. YouTube, yeah! Yeah! Thank you! Nakita nila nag-YouTube tayo. Tinanong ko nag-YouTube daw tayo. Hi! So, ika-cut. Ganito pala siya. Ang social ah. Digunting. Gusto ko yung digunting yung natin. Pizza. And ang perfect natin mag-cut ah. Ayan siya. Mukhang masarap guys. Mukhang masarap. Oh, look. Mukhang masarap ang init, Lord. Wait lang, laban tissue. Ito yung tissue. Guys, na-excite ako. Ito. Oh my God, ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap ng pizza. And yung gusto niya ng chili, meron dito. Ang sarap. Yung pinaka-crust niya, hindi siya matigas. And also, yung mga pinaka nasa loob ng pizza, ang sarap ng cheese, ang sarap nung parang tomato something. Sarap. So now, magpasta na muna tayo. Kasi ito talaga yung pinaka-kinikrave natin, pasta also. Cheers. Lord, ang sarap. Lord, ang sarap ng pasta. Lasang-lasa mo yung creaminess na may pagka-cheesy and yung truffle. Nangingibabaw. Guys, this pasta and this pizza dito sa pizza mo, Fukok, is Ivan DJ approved. Grabe. Sa buong Vietnam trip natin, ngayon pa lang tayo nakapag-approve. Ang dami natin pinagdaanan, ito lang ngayon lang. Ang sarap. Pero yung presyo dito, mahal. Mahal din. Sarap. Delicious. Guys, ang sarap. Wala ka masabi. Now, before we end this vlog, it's time for Roll Call! Dito po sa segment na to ay magbabasa tayo ng mga comments randomly sa recently uploaded na vlog, which is, ang naka-upload ngayon is yung food poison in Sapa na vlog. So, yun po yun. And ngayon, mamili tayo ng 5 na babasahin natin. And if ever kung gusto nyo, mag-comment lang kayo dyan ng mga connected dun sa video, then babasahin natin sa mga susunod na vlog. Okay? So, this is it. Number 1, ito yung mga comments na syempre sa YouTube ang nag-arrange na yan. So, ang comment ni Peace Smile Lim 88, okay yung Pantropazole for gas release and stomach problem. It depends how many milligram yan. Don't eat chili, fried, and oily food.
Actually, ito guys, ito yung vlog natin na nagka-diarrhea tayo and na food poison tayo or Vietnam belly sa Sapa. Ngayon pa lang siya. Tingnan nyo, malapit na matapos yung Vietnam natin pero ngayon pa lang yung naka-upload. So, thank you po sa mga messages nyo, sa mga comments nyo, may mga nagdi-DM, nababasa ko po yan. Maraming salamat. I really appreciate it. And actually, meron nga nag-comment, Ivan, bakit daw? Actually, private message to. And you know who you are. Sabi niya ganun sa akin, bakit daw nag-take ng ganung kahaba bago tayo magpunta pa sa doktor? Number 1 po kasi is super kasi, hirap po mag-travel kapag ka mag-isa ka. Madami ka kailangan consider. Number 1 is, hindi natin makancel kasi nangihinay tayo napakadaming nakabook at lahat non-refundable. Number 2 is, kapag ka po kunyari solo traveler po kayo, is, syempre, kailangan i-consider, ano ba, dadalhin ko na ba yung maleta doon sa clinic o sa ospital, ganyan. Paano kapag wala naman palang ospital? Paano kapag ganyan? Ano ba, front desk ko ba muna? Paano kapag nagpa-check out tapos biglang ma-confine, ganun, 4 days na lang yung natitira doon sa hotel na yan? Madami actually, and mahirap talaga siya. So, nagigets ko po yung mga suggestions nyo, pero syempre nakihingi naman ako ng mga advices sa mga family and friends ko din, which is, talaga siya, mahirap. In general, mahirap talaga. I get it na may mga iba't ibang opinion, pero kapag ka po kasi kayo mismo yung nandun and solo traveler kayo, mas ibang level of usapan yon, mas mahirap because of lambot na lambot ka na, tapos lalabas ka pa ba? Tapos bigla kang after few minutes lang. Gets niyo yung point? Mga ganun lang siya, okay? So, magbasa na tayo. Haba na explanation natin doon. So, next is si Tetob. Be safe, Ivan. Take care. Pag uwi mo, consult ka sa gastro and baka you need H-Py Lori stool test. Yes po, magpa-check up tayo. Actually, every uwi natin, nagpa-check up tayo. And kung na-follow kayo sa ating social media account na Facebook, ina-update ko lagi ang mga madlang people dyan. So, lalagay ko dito yung mga user handle natin para lagi kayo updated. And next na comment is, ayan, nag-ingat si Wilbert. So next is, ayan si Sir P-Smell ulit. You drink more boiled hot water and green tea to help release bad air in your tummy. I hope this helps. Actually, yan nga yung hindi natin nagagawa. No? Ito may mga ganyan pero hindi natin yan naiinom. Sige, consider natin yan. Hindi kasi tayo magana yung kapakulupa. Next, ang dami palang comment ni Sir P-Smell. Mag-check naman tayo muna sa iba. Si MJ Saison 4878. Nakakapanibagong makita kang sick but thanks for sharing your experience. It's very helpful since pupunta din kami na Sapa and Hanoi as a solo traveler. Ay, ako lang pala siya. So, okay na pala maging choosy sa food kaysa ma-food poison. Yes, actually, hindi ito yung pangkaraniwang vlog na sinishare natin. Pero kasi syempre, we need to be realistic. We need to share all the experiences kasi ito, kapag ka magta-travel ka talaga ng malala talaga, mararanasan mo to. Experience din. Part siya ng experience talaga. So tayo, yun nga lang, sa Sapa nga lang natin siya naranasan. Okay? Next, nag-comment si Karen Sai Salot. Kaya kami hindi lang sa pagtitipid, mas prefer namin magpakulo ng tubig sa gabi tapos sa umaga sinasali namin sa tumbler. Good point. Pero tayo po kasi, kung napapanood niyo sa mga ibang vlog, bumibili talaga tayo ng tubig. Bumibili talaga tayo ng bottled water na malalaki. Kasi yun yung ginagawa nating stock. Yun nga lang, ewan ko bakit kasi hindi natin nagawa to dun sa Sapa vlog. So, I get it din naman. Okay? Next is... Ano ba yan? Next is comment ni Jeffrey Perez. Nagpa-stool examination ka ba? Talagang binabasa natin dito yung mga ganyang comment, no? Tayo po magkapacheck kapag uwi. Malapit naman na. Ano naman na ngayon eh? May 2 na ngayon. May 8 na yung flight natin. Going back to the Philippines! Okay. So, yun po. Thank you so much. At abangan niyo pa ang mga susunod nating mga roll call sa mga susunod na episode. Okay? So, now, share ko naman sa inyo yung ating thoughts sa ating experience from Phuoc Airport going dito sa mismong hotel. Kapag po nag-domestic trip kayo or domestic flight, super dali lang dito sa Vietnam. Ang hahaba nga lang. Pero again, nasa kasi tayo nasa holiday season nila tayo. And kapag holiday po dito sa Vietnam, merong holiday surcharge na tinatawag sa mga restaurants which is mas mahal, okay? Mas mahal siya ng 10% if I'm not mistaken. Yung nakita natin sa bill kanina. Ganyan. And also, pagdating nyo sa Phuoc, di ba nakita niyo sinabi ko sa inyo na merong ganong presyo sa mga Grab? Yung standard car, hindi ko nasabi kanina, hindi niya tayo inaccept. I mean, ang tagal-tagal natin nag-abang doon, hindi nagtutuloy. So basically, ang pinili na natin is yung plus. So from 100,000 plus, yung 300,000 na yung nakuha natin, which is yung tinatawag na premium car nila dito. So mabilis yun, okay? And paglabas nyo doon sa mismong arrivals hall area, madami mag-aalok sa inyo. Pero again, ang aking laging sinasuggest, mag-book po kayo sa Grab.
Yun lang ang gawin nyo, mag-book kayo sa Grab or kung gusto nyo mag-private airport transfer kayo sa Klook, meron yan para mas secured at hindi kayo take advantage as a turista. Kasi naaalala nyo, meron tayo na-meet sa Sapa, yung tatlo na sumabay sa atin. Tinitake advantage sila at some point ng taxi driver. So para maiwasan yun, stick lang kayo sa Grab. Madami naman dyang options. May mura, may good for 6-seater. Kahit solo traveler kayo, kung para mas mabilis yun na lang piliin nyo. Merong premium, ganyan, may plus car. So yun po. And dito sa hotel natin, so where gusto natin siya, nasa gitna tayo actually, pero kasi tomorrow, pupunta tayo sa south, and sa susunod na araw naman, doon naman tayo sa north. So ganun actually yung gagawin natin. And I'm so happy dahil ito yung pinili natin. Tingnan nyo naman, napakalaki, napakaluwang. Oo. Kapag ka mga ganitong klaseng hotel room, tapos mag-isa lang tayo, medyo nakakatakot siya at some point kasi ang luwang-luwang ng titignan-tignan mo, ganyan. Ewan ko, ako lang yun siguro as a solo traveler. And nakakatuwa dahil parang feeling ko jackpot tayo dito sa ating hotel room, dito sa M Hotel Phuket. If ever you guys are interested to book this, yung mga codes ilalagay ko dito sa screen and yung link sa comment section para mabilis nyo nang magawa. Okay? So yun lang, abangan nyo po ang mga susunod nating vlog dito pa sa Phuket. Pupunta tayo ng Sun World at pupunta din tayo ng Vin Wonders. Okay? Again, this is Ivan de Guzman. Abangan nyo pa ang mga susunod nating vlog dito sa YouTube. So, yun lang. Thanks!